Ang theme bago na usab kay bago na usab ang bulan. It's October. Kita magkapatalihog na usab sa pagpadayag sa Ginoo nining tibok bulan. Pinagi sa theme nga Encountering God and Doing Life Together. Kung muisgot ta og encountering God and doing life together, ato ra ginang maeksperiensyahan diha gayud sa iglesia as we do life together. Ngunang ninintag na balik kita og tuon diha sa unsa gyud ang iglesia, unsa gyud kita nga mga church member, ug unsa expectation sa Ginoo nganhi kanato. Unang atong lantaw na usab ug balik to remind us again of who we are, labi na sa atong pagkinabuhi day kang Kristo nga we are united with Christ nga naiusa ta kaniya. Sa atong pagsabot nini kita na usab makakinabuhi nga naagyod sa katuyuan sa Ginoo, naagyod sa katuyuan nga nung giluwas kita ni Ginoong Hesukristo. Mo nang misunderstanding this principle kining iglesia mahimo nga nagmag-reveal kanato nga adunay diferensya ang atong relasyon o ang atong pag-ila ang Ginoong Hesukristo. The church is a body, mao gina ang ginapadayag diha sa New Testament. Og ang whole chapter sa 1 Corinthians 12 nagpadayag yun niya na kumpleto gayud nga church is a body. Diha nato tanawon ang mga prinsipyo unsa gyud kining iglesia as a body. Pag-ingon nga ang iglesia is a body, it is not a building. Daghan ang pasabot nga we go to church, we go to the building. But church is a body of believers, mga magtutuo, giseparate sa Ginoo for a purpose. So ang church, mga tao nga giseparar sa Ginoo diya sa iyahang katuyuan. Mo nang to find our purpose in the body, we have to understand this. Ako lang gipili ang pinakasintro sa verse 27 ingon diha, now you are the body of Christ and each one of you is a part of it. So diha ang sintro gayud sa pag-ingon nga we are the body of Christ. Inintag na tanaw nato ang tulo ka butang nga magdugang kanato pasabot how the church, how the body unsa gyud ang pagkinabuhi diha sa iglesia. We need to understand how the body originates asa siya nagsugod. Sa verse 13, ingon diha sa verse 13 nga the body is a unit, though it is made up of many parts, and though all its parts are many, they form one body. So it is with Christ. For we were all baptized by one Spirit into one body, whether Jews or Greeks, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Baptism of the Spirit. Sa atong pagdawat ng Ginoong Hesukristo nga atong Ginoo manluluwas, kita usab nabutangan og balang espiritu sa atong sulod. And that moment, that time sa atong conversion, sa atong pagdawat kang Hesus, diha dayon kita gibutang sa Ginoo sa iyahang lawas. And we have to remember that nga He placed you, He placed us in the body. Pagdawat gining pang Hesus, pagluwas nimo after salvation, gibutang dayon ka diha sa body. Automatic nga ikaw gibutang sa lawas. Ingon dia sa Acts 2:46 to 47, ingon dia, every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. The Lord added, you are added to the church. Wala ka nag-apply of membership, automatic ka, pag-receive nimo kang Jesus Christ, the Lord added you to the church. The Lord placed you. Dili na imuhang effort to be a member of the church. Sa local church, church sa Mapantad, church sa Mati, church sa Matiaw, mag-apply tag membership. Pero sa pagkatinuod, automatic kita utang sa Ginoo diha. Dili gyud kita ang nagpili, dili kagustuhan nato. Mo nang pag-ingon nga mangita og church, dili ikaw ang maningkamot o pangitaa ang kabubuton sa Ginoo kung asa kaniya ibutang, asa kaniya i-place nga local church. Kung kita mangitag church, daghang kay pilian, kini kinahanglan ingani. Dito kita mangutana sa Ginoo, Ginoo asa ko nimo ibutang, asa ko nimo ipahimutang. Munang it originates diha sa atong pagdawat sa balaang espiritu sa atong kinabuhi. Then ikaduha, how the church or the body organized. Giun sa kini pag-organize, pag-organisar. Unsay komposisyon sa lawas
o gikumpara gyud diha sa 1 Corinthians 12 nga pareha gyud sa lawas gyud sa tao. Ang church sa body pareha gyud sa lawas usab sa tao nga lain-lain, many parts. Munang una diha lain-lain gyud kay lain-laing tao na diha. Ingon diha, we were all baptized by one spirit into one body, whether Jews, Greeks, slave or free. Lain-laing tao, mo nang Pinoy, Amerikano, na ay free, na ay slave, lain-laing posisyon, lain-laing ranggo, lain-laing trabaho, na ay maestra, na ay mga engineer, na ay mga trabahante sa opisina. Different people in different walks of life. Lain-laing level sa wealth, sa way of life, lain-laing rasa, lain-laing kultura, lain-laing kahimtang sa kinabuhi. Isa ra gyud ang ilang common, saved by the grace of the Lord Jesus Christ. Different people pero isa lang ang ilahang manuluwas si Jesus. And also different gifts, lain-laing gasa. Ingon diha sa verse 28, and in the church of God has appointed first of all apostles, second prophets, third teachers, then workers of miracles, also those having gift of healing, those able to help others, those with gift of administration, and those speaking in different kinds of tongues. Lain-laing gasa, the same sa atong pagkinabuhi karon, na ay mga teachers, na ay musicians, na ay mga tig-greeters, gasa gihapon kana. Lain-laing gasa pero isa ra gyapon. Ingon diha sa verse 4 ug 6. There are different kinds of gifts but the same Spirit. There are different kinds of service but the same Lord. There are different kinds of working but the same God works all of them in all men. Parehag Espiritu, parehag Lord, parehag Ginoo. Mo nang ingana kita pag-organize. Lain-laing gasa. Wala gyoy moingon nga pareha tanan. Kay kung parihatanan, mo na ingon diha, kung parihatanan, if the whole body were an eye, where would be the sense of hearing be? If the whole body were an ear, where would be the sense of smell be? Unang gitawag na siya lahi-lahi gyud, kay kung pariha, dili gyud pwede ang lawas puros kamot, no unsa na lang ang purma sa lawas. Lain-lain gyud niya, different pod in role, lain-lain ta og function. Everyone is unique. Matag usa unique in the body, kay we have a unique function. Lain-lain ta og responsibilidad og tulumanon, lain-lain ta buluhaton. Mo na ingon diha nga every believer is a part of the whole unit pero mag-function lain-lain gyud. Tungod kay lain-lain ang plano sa Ginoo sa matag usa diha sa lawas. Og makita nato nga this is the way He wants us to be. Mo na ang gusto niya sa imuha. Ingana ang iyahang kagustuhan sa atong kinabuhi. Mo nang gitawag nga the body of Christ is a unified diversity. Unified diversity. Lisod sabto no kay nagkahiusa nga lahi-lahi tungod kay kung ang lain-lain nga parts mag-perform sa iyahang kada usa ka function, no, kung ang tiyan mo galing, ang kamot mo alsa, ang baba mo sulti, mahimo nga mag-usa ma-perform ang trabaho sa body, makahimo ang lawas sa paghimo sa iyang buluhaton. Mo nang when we all do our part, blessings no and unity will follow. Mo nindot kaayo. Ingon din ha nga we are not stronger when we are all the same. Dili ta strong kung pareha ta. We are stronger when we are all different. Mas diha noon ta stronger kung magkalailahi ta. Lain sa kalibutan kay maglailahi kani gubot. Pero sa body of Christ, the more nga kita different, the more mahimong strong. Unified diversity. Muna ang iyahang organization, giyon sa pag-organize ang body of Christ. And lastly, how it operates. Unsa kini nagapamuhat, no, naga-operate. Unsa kini nagkinabuhi. Giyon sa salawas pagkinabuhi. Labi na sa matag usa ka membro niini maupod na sa atong kinabuhi. Unsa ang atong buluhaton as a member? Mutuality, itawag na siya nga sharing, mutual, shared, give and take. Nganong mutuality? Tungod kay everyone is valuable. Ang matag usa bililhon. Sa to bang matag usa bililhon, ga-share ta. Matag usa bililhon, ang matag usa na ay perfect place. Muna ingon diha sa 1 Corinthians 12:15 to 16,
If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, it would not for that reason cease to be part of the body. And if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, it would not for that reason cease to be part of the body. Ang matag usa gayud na ay perfect place diha sa body. Perpekto ang iyahang pagbutang diha sa Ginoo. Dako gid siya balyo. Bililhon gid siya. Kaya gibutang siya sa Ginoo diha. Perpekto ang pagbutang sa Ginoo diha kaniya. Munang di kita makaingon nga kana bang gamay ka diha sa lawas, gamay ka diha sa simbahan. Tungod kay perpekto ang pagbutang kanimo, dili lamang perfect, naagi purpose sa Ginoo, purposeful, no? Nganong gibutang ka diha kay naagi katuyuan sa Ginoo diha sa imuha. Di lamang na katuyuan, also ang iyang pleasure. Mao ni iyang kalipay nganong gibutang ka diha. Asa may pamagitawan nimo? Na katuyuan ng Ginoo og nalipay siya, perting nindutan na sa atong kinabuhi. Ngunang sa pagkinabuhi nato sa iglesia, valuable gyud ang matag usa tungod kay walay inferior, walay gamay, walay mag self-pity nga moingon misconception sa iglesia kana moingon dili ko kahimo, wala ko'y talento, wala ko'y maiambag, ingani ramang ko, di man ko maka-preach, di man ko ka-teach, I have nothing to offer. That is misconception. Kay gibutang ka diha naa kay katuyuan og nalipay ang Ginoo sa pagbutang nimo kaniya diha. Manang wa gyud mo ingon nga wala kay usa-usa gibutangkan gyud sa Ginoo, laylain gyud nga gasa. Munang matag usa nasa yang perfect place, matag usa di dapat mo ingon nga wala. Naay katuyuan nganong gibutang ka diha sa Ginoo. Kana bitawng puzzle, wala may gamay diha. Kanang sa puzzle, kanang mga na-drawing niya, giba di putol-putol man na niya, imong iya symbol. Bisa kung sa nakagamay diha, di man na pwede mahimo ang puzzle kung naay kuwang. Giya mo gud ang purpose siya ha. Bisa gamay na siya, mo na ang purpose. So dako gid siya. Mo nang gikalipay sa Ginoo ang pagbutang kanato diha, wala siya nagkamali pagbutang kanimo diha. Kana bitang mag-selfie ta, gamay ra man akong talento, di man kay ko masikat sa iglesia, gamay ra kog mayambag sa iglesia, dili kay i-design ka diha ug gikalipay niya nga ibutang ka diha ug wa gid siya nagkamali nganong gibutang ka diha kay kahibaw ta sa kaalam sa Ginoo. No one is inferior and also no one is superior. Walay superior, walay moingon kinipod nga conception kanang moingon nga I have to do everything kay mas maayo pa na akong gift or mas maayo pa ko nila makahimo manggihapon ko ana, mahimo man ako tanan nga gasa. Mo nang walay superior ngano, dili na imo ang buluhaton. Wala kang gi-design diha. Ang puzzle wala pingon didto ko ako, didto ko. Wala ang kamot moingon maghimo kong tiil, o mahimo kong tinai, mahimo kong ulo, dili kay lain-lain kag design. Og dili puta mahimong superior tungod kay ang Ginoo nagbutang kanato diha. Ang Ginoo makahimo sa tanan. Musurvive ang church bisag wala ka. Mo nang depende sa atong design. Asa tagibutang sa Ginoo. Mo nang walay superior kay ang pinakagamay nga pisa diya sa puzzle mahinungdanon kayo, bililhon kayo. Bisag dili kay kini makita. Mo nang mutuality, everyone is valuable, therefore we must value each other. Ato gyung i-value ang matag usa kanato. Ug tan-aw nato unsa siya ka mahinungdanon sa atong pagkinabuhi sa iglesia. Mo nang ang tinuod nga pagkinabuhi sa iglesia, we value each other. Bisag unsa na siya, unsang kahimtang siyang kinabuhi, bililhon siya. Mo na makita nato gyud sa nato pagtratar ang atong mga kaigsuonan nga nagpadayag gyud nga gibalyo nimo siya. Bililhon siya kanimo. Mao kana ang iglesia. Everyone is valuable and also everyone is necessary. Ang matag usa kinahanglan. Kinahanglan ang matag usa. Diya sa verse 21, the eye cannot say to the hand, I don't need you. And the head cannot say to the feet, I don't need you. On the contrary, those parts of the body that seem to be weaker are indispensable. Digid mo ingon ang mata nga, wa ko na kinahanglan kanimo. Di pod makaingon ng ulo, wa ko na kinahanglan kanimo. Kinahanglan. Kay tungod, ang iglesia, matag usa kanato, interconnected. Nakasumpay tatanan. Mawala ang isa kulang, mawala ang isa pakyas. Sa puzzle pag kulang way hinungdan. Dili ka kahuman, dili makuha ang tinod nga picture. Kay connected siya, nakalak siya kanang mga puzzle dito nakalak no pag
pilit nimo lock na siya. The same sa tua. Nakalak usak sa tua. Pag makulang ang usa, wala ang isa, na ay diferensya gyud sa body. Kay decide ta sa Ginoo nga dependent. Muna diha nato makita ang prinsipyo, misconception gyud sa church nga I don't need anybody. Kung ang imuhang pagkinabuhi ingana karong panahon na, you are not the church. Dili ka iglesia. Tungod kay dili ingana ang iglesia. You need each other. Kinahanglan nimo, necessary ang matag usa. Gidesign kita nga synchronize, design kita nga mag-connect. Nagalak tawag ni nga sa husband ug wife. Connected yun ang husband ug wife. Munang digit pwede nga dili kinahanglan nimo imong husband. Kay pilit man mo, hiusa man mo, interconnected mo. If one is missing, dili ka matawag nga couple kay wala ang isa. Ingana ang principle sa church nga interconnected, no? Not independent. Di gud pwede nga makakinabuhi ka nga di ka makakonect sa church. Dependent sa matag usa sa iglesia. Gikinahanglan gyud nimo ang matag usa kay kita gyud mahimong connected nga ma-miss gani bisag kumagko nato ma-miss ni kuha daw ni, di ba, unsay mahitabo sa lawas, unsay tawag sa imo ha, PW, person with disability, cripple, piang, walay tiil. Ingana no ang iglesia usab nga kung magtratar nga di nato gikinahanglan ng usag-usa, kita piang, we are crippled, we are handicapped and it hurts. Ikaw ra gihapon pod, ikaw mo bulag, ikaw mo lahi, ikaw ang iglesia masakitan, ikaw pod nasakitan. Mao nang kinabuhi sa iglesia, interconnected. Dili pwede nga mag-isa-isa ka or mo separate ka, mulahi ka sa lawas. Magkinabuhi ka nga susama nga imong giingon, di mao kinahanglan ng mga tao diha sa iglesia. Di mao kinahanglan ng iglesia. You are not the church because everyone kanato is interconnected. Dependent ta. Itawag na sa couple nga word nga mixing. Mo kaninang ang managtiayon, manag-asawa, lain-lain gid na sila, dili pareha. Nganong gihimo na sila sa Ginoong gihiusa. Kay lain-lain mo gud sila. Kay kung pareha ta sa garbo, mo nang di pwede ang mag-asawa pareha. Tagaan gid ka sa Ginoo ug mapaubsanon. Mao pud na sa iglesia. Mo nang ingon dili ta perfect kay tagaan kita puro man tanay ni weakness na ay depekto. Gikinahanglan ginato ang matag usa kanato. Gikinahanglan to yang pagmaymay, gikinahanglan to yang kusog, gikinahanglan to ang naay mga wala sa tuwa nga naa gyud sa atong kauban diha sa iglesia. Mo nang interdependent, interconnected kita. We need each other. That is reality. O gidesign kita sa Ginoo ni ana. Wa kita giingnan sa Ginoo nga you can live without each other. We need someone na tudlo ka nato, mo rebuke ka nato, bold kay nga moingon nga nakasala ka. We need that. Mo nang pag-ingon nga everyone is necessary kinahanglan ginato. And kumintag mutually, kung kita makita ginato ang matag sa kinahanglan, we see our responsibility and accountability sa matag sa kanato. Accountable kita sa matag sa kanato. Wala gyud iya-iya diha sa lawas. Kung naa ka sa church, ay ka ingon wa kay labot nini. Ako ning kinabuhi, no, you are the body. Interconnected na ay part ang matag usa kanato sa usag-usa kanato. And that is the reality in the body of Christ. Accountable ka, no? Mo nang we display concern sa matag usa kanato. Based kini sa atong commitment diha sa paghigugma kang Ginoong Hesukristo. That is mutuality. How it operates? Through mutuality. Mo nang apektado gid ang tanan, accountable gid ang tanan. Pag-ingon diha nga sa verse 25-26, so that there should be no division in the body, but each part should have equal concern for each other. If one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. Di kita pwede mag-inusara. Gool lang sa gool kita tanan. Masamad ning tiil, apektuhan man gyud ang tibok lawas. Unang mutuality, it means nato accountability, and we have to display concern for each other. And also, not only it operates in mutuality, it operates in maturity. Pagkahingkod. Unsay purpose sa church? Ingon diha sa 2 Corinthians 5:20, we are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you in Christ's behalf, be reconciled to God. We are ambassadors. We are His representative. Ang church, representasyon ni Ginoong Hesukristo ni sa kalibutan. Ang tao di kaila Ginoo kung wala ay church. Ang tao di kaila kang Ginoong Hesukristo sa iyahang gugma kung wala ang church. Mo nang ingon diha, we are light and salt of the earth sa Matthew 5:13-16 nga kita mga asin ug suga sa kalibutan. Therefore we are His vessel. Kita vessel, ingon diha sa Galatians 2:20 nga I have been crucified with Christ, I no longer live,
but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kita vessel sa pag-carry sa iyahang work. Siya wala na. Kita ang gibilinan nga maoy instrumento nga mubuhat. Kita dili na atong kaugalingon kundi si Kristo na nga nasa sulod nato ang magkinabuhi nga sa atong pagkinabuhi matag adlaw nagadala kita sa buluhaton ni Ginoong Jesucristo. Kita nagapamuhat kay si Kristo na kanato. Munang kita agihanan, kita vessel, kita instrumento sa iyang pagpadayag sa kalibutan. And what is the purpose of the gift? Unsay purpose sa gift nganong gihatag sa Ginoo? Ingon diha sa Ephesians 4:11 to 13. It was He who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers, to prepare God's people for work of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining the whole measure of the fullness of Christ. Unsay katuyuan sa gift? Ang matagkasa gyud for the body, aron ma-edify, aron ma-build up. Ang matagkasa nato para gina sa matag usa. Magpinandayay, linig-unay, dinasigay, aron makabuot nato gayud ang maturity. Mo nang ang purpose sa gift is not for yourself, no, na kay talento o gasa din na para sa imong kaugalingon, para na sa iglesia, para sa imong kauban diya sa iglesia. Ministering each other, mo nang love one another, care, bear each other, naani at tanan ng each other. It is for the good of others. Mo nang ang church ma-build up, o pag ma-build up ang body, mature, siya gyud mahimong epektibo nga mo serve. Siya gyud mahimong epektibo nga mahimong channel, mahimong instrumento sa Ginoo sa iyang pagpamuhat. Labi na gayud ang dako nga buluhaton ni Ginoong Jesucristo mao ang pagdalag-kalag diya sa iyang tiilan to win the lost. Yun sa ta sa Ginoo, we are saved. Nya mugrow ta sa body of Christ, no, diha ta mahimong monorest, ma-build up, mugrow ta, then muserve ta, mahimo tang iyahang instrumento sa iyahang pagpadayag ngadto sa kalibutan. And that is our purpose. Wanang dili na gyud ang tuyo sa Ginoo nga kita mulingkod lang, mupauli, maminaw, mutites, dili ang katuyon sa Ginoo. We have to involve actively sa tanan in the body. Wala gyud mag-ingon diha magpili-pili taon sa atong mga pagabuhaton kun dili connected sa body. Wala gyud mag-evangelize nga siya connected sa body. Siya na ay order sa ulo. Siya na ay paggiya sa ulo. Munang sa atong pagkinabuhi sa iglesia, kita nato nga ang iglesia gyud maoy field of service. Diha kita mahimong magamit, diha ta mahimong matrain, diha ta ma-equip, diha pud ta mahimong ma-practice nato ang atong natun-an ngadto sa gawas. Wanang we are saved, grow and serve in Christ, giluwas ta, we grow in Christ diha sa church, and we serve for Christ. Walay makapugong kanato. Kung kita mag-mature, mahimong galamiton, epektibo sa Ginoo sa iyang pagpadayag ngadto sa kalibutan, nothing will be able to stop us. Wala gyud ingon diha, way makapugong kanato. Pero isolation, kung mag-isusara ka, maglahi-lahi ka, it brings death. Mulahi daw ning kamot, diba, matay ni siya. Tungod kay mawala ang nourishment ikan sa body, mawala ang opportunity, di man ka magamit sa body kay naglahi man ka. Mawala ang opportunity nimo, mawala pud ang imong purpose. Ang purpose sa Ginoo sa imuha, diha gyud mahitabo sa iglesia. Nganong gi-save ta, gibutangan ta gift, gi-train ta, mo grow in order to be a church nga mushare no unsa ang pagpamuhat ni Ginoong Jesucristo. Labi na gayud sa buluhaton ngayon diha nga therefore make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the ages. Mao kini ang tinuod gayud nga tumong sa church, the purpose of the church. Pag mao ni ang purpose sa church, makita po nato ang katuyuan nganong membro ko sa church, unsa epekto niini sa akong kaluwasan. Mao kana ang tinuod nga diin kita naluwas, kita gibutang niya sa body to grow, to be equipped, manowrest diha sa body, diha pod ma-deploy, diha pod tayo deploy. Ang Kristohanon, kung ikaw na akang Kristo, di ka pwede nga wa kay opisina nga applyan niya. Ikaw ra po'y magsinsin sa imong kaugalingon nga muhimo sa bulaton sa Ginoo. The church is the office. Mo na ang opisina
nga mag-send kanato. Sila Paul wala nag-send silang kaugalingon, they are sent by the church nga sila gyud gi-anoint no gipili o gi-send sa church. Mao po na kanato ini ang panahon na. If we separate, kung kita wala nag-active po sa church, we are separating ourselves. Nawala ang katuyuan, nawala ang imong purpose, o muhinay gyud ka kay dili ka mao na rest, dili ka ma-equip, dili ka mapuno, dili ka ma-empower, o usab ma-miss nimo ang plano sa Ginoo kanimo diha sa iglesia o sa tibok nimong kinabuhi. Mo nang we encounter God diha sa church, o we do life together as a body, as we connect, grow, and serve. Mao ka ng iglesia. Mo nang ingon diha nga we are not to go to church but be at church. Magampo ta?